26 ng taong 1892 ay nagbalik si Rizal sa Maynila matapos ang kanyang paglalakbay mula sa Europa. Noong Hulyo sa parehong taon ay naitatag ang La Liga Filipina sa Tondo, Maynila sa pamumuno ni Dr. Rizal. Dr. Jose Rizal, kayo ay inaaresto sa ilalim ng utos ng mga otoridad. Dapat kayong sumunod at sumama sa amin. Ano mga paratang laban sa akin? Ako lamang isang makata at manunulat na nagtataguyod ng pagbabago gamit lamang ang mga panulat. Di na kailangan ng mga paliwanag. Sumama ka sa amin ng tahimik, Dr. Rizal. Dahil sa kanyang koneksyon sa La Liga Filipina na itinuturing ng mga otoridad ng Espanya na isang banta sa kanilang kapangyarihan, ang mga otoridad ay nagduda na ang organisasyon ay nagtataguyod ng pag-aalsa laban sa kanilang pamahalaan. Ipinatapon si Rizal sa dapitan matapos ang kanyang pagkakakulong. Ito ay isang paraan upang manatili ang kaayusan at limitahan ng kanyang impluwensya. Dito ay nagsilbi siya sa pamamagitan ng pagtuturo ng iba't ibang kaalaman, gaya ng matematika, agham, at medisina. Pinangunahan niya ang mga proyekto para sa pagpapabuti ng komunidad. Aray ko! Ananaw! Ananaw! Oh, Pilipini, ano nangyari sa'yo? Ba't nagdurugo ang inyong siko? At doon din ay nakilala niya ang kanyang kasintahan na si Josephine Bracken. Nahulog si Rizal kay Josephine dahil sa kanilang malalim na pag-uusap at pagkakaintindihan. Pati na rin sa kanyang pangangalaga sa kanya noong siya ay may sakit. Ngunit matapos ang 4 na taon na paninirahan ni Rizal sa dapitan, siya ay binalik sa Maynila dahil sa mga bagong akusasyon na siya ay may koneksyon sa Katipunan. Isang lihim na samahan na nag-umpisa sa pag-aalsa laban sa Espanya noong Agosto 1896. Bagaman wala siyang direktang ugnayan sa Katipunan, ang kanyang nakaraang mga reformistang gawain at mga koneksyon ay nagdulot ng suspisyon na siya ay bahagi ng kilusan. Noong 13 ng Disyembre taong 1896, si Jose Rizal ay dinala sa Makati mula sa Fort Santiago bilang bahagi ng kanyang pagkaaresto bago ang kanyang kamatayan. Ang naging hatol ng korte, ang nagsasakdal na si Dr. Jose Rizal ay nahantulan ng kamatayan. Ito ay pinirmahan ng Gobernador General na si Emilio Polavieja. Dr. Jose Rizal, may bisita ka. Anak ko, kamusta ka nito? Pinapakain ka ba nila ng maayos?
Ang aking ina ay hindi lamang nagturo sa akin ng pagbabasa at pagsusulat. Siya rin ay nagbigay sa akin ng mga armas ng kaalaman upang mapansin ang mga tanikala ng pang-aabuso ng mga mananakop sa bawat salita at pangungusap ng aking isinulat. Natutunan kong ang tunay ng kapangyarihan ng edukasyon ay nasa pagtuklas sa mga kamalian at sa paghahanap ng kalayaan mula sa mga tanikala ng kasaysayan. Punten! Consumato mes! Fuego! Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. At yan ang istorya ng ating magiting na bayaning si Dr. Jose Rizal. Isa siyang halimbawa ng tunay na pagmamahal sa bayan at dedikasyon para sa pagbabago. Sa bawat aral na ating natutunan ngayong araw, sana'y magsilbi itong inspirasyon para ipaglaban natin ang pangarap natin. Sa kanyang pagkamatay, ipinakita ni Rizal ang kabayanihan at pagiging huwaran sa pagtataguyod ng karapatan, katarungan at edukasyon para sa ating mga kababayan. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Meron ba kayong mga katanungan? Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating aralin. Magandang araw. Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa Ikaw, anong ginagawa mo bilang isang Pilipino? Gaya ng pinaglaban ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay hindi bansa ng mga dayuhan. Tax reform ng gobyerno. Tumulak sa PhilCOA ang mga rallyista mula UP Diliman Campus. Daing nila, pasakit lang sa mga mahihirap ang panukala. Nagkagirian sa Baho de Masinloc. Sundalong naputulan ng daliri. Walang awang hinaras ng mga Chino sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Hulikam din ang pamamato ng mga Chino na may dalang palakol at pananaksak sa mga inflatable boat ng Pilipinas na inipit ng 5 nilang bangka. Personal na ikinuwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang nangyari sa Rotation at Resupply Mission Aurora sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Walang ibang nagmamay-ari nito, kundi tayo. Kaya inyong pakatandaan na ang kabataan Ang kabataan Ang kabataan
Ang kabataan. Ang kabataan. Ang kabataan, ang Ang pag-asa ng bayan. Aming tuluyan wala ng visa. Sinapulot di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig ko pa ba